Magandang araw mga kaibigan. Good news tungkol sa Davao ang pag-usapan natin ngayon. Magbigay lang muna ako ng advertisement. Mayroon tayong stock ng dark chocolate sa mga gustong mag-order. Ito yung kontakin nyo na number 0916-9000-997. Limited lang po ang stock, kaya excuse me first come, first serve. Hindi ako nagninegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw dahil napakasustansya at masarap. Gusto ko lang din matulungan ang mga cacao farmers ng Bukidnon para maibenta ang kanilang produktong tablia, sikwati, or dark chocolate. Ito na yung good news sa Davao City. Sa post ng Davao Commuter, pinablis dito based sa data ng Philippine Statistics Authority, ang Davao City panglima sa mga highly urbanized cities sa buong bansa in terms of yung gross domestic product, yung kano ang total products and services na na-produce noong 2025. Number 5, ang Davao City. Ang nangunguna, Quezon City. Of course, mulat sa Pulian, talagang yan ang number 1. Ang gross domestic product ng Quezon City is 1.4 trillion pesos. Pangalawa, ang Makati City, 1.27 trillion. Pangatlo, ang Manila City, 1.06 trillion. Pang-apat, ang Taguig City, 686.6 billion. Panglima, Davao City, 601.68 billion. So, ito, 33 ito. Basahin ko lang muna yung top 10. Number 6, Pasig City, 541.5 billion. Number 7, Parañaque City, 383.76 billion. Number 8, Pasay City, 379.07 billion. Number 9, Cebu City, 353.8 billion. Number 10, Mandaluyong City, 332.4 billion. So, sa top 10, isang syudad ang galing sa Mindanao, yung Davao City, and then galing sa Visayas is Cebu City. And then lahat na ito is nasa Metro Manila. Di ba? Quezon City, Makati, Manila, Taguig, Pasig, Parañaque, Pasay. Lahat nito nasa Metro Manila. So ibig sabihin, ang mga nasa probinsya mahina pa. Okay, tingnan natin. Tinitignan ko dito ang Tacloban City, number 31, ang Tacloban City. Ang income lang niya is 61.41 billion. So, mahina ang mga Romualdez. Lawag City, I don't know kung ang Lawag City is highly urbanized city na ba? Wala. Pati ang Naga City, wala rin. So, ano yan? Siyudad ng Pangulo? Wala. Siyudad ng dating Vice President na hinihikayat nilang tumakbo? Wala rin. Mabuti pa itong siyudad ni Martin Romualdez na pasama. Ang gusto kong i-emphasize dito is yung Duterte brand of leadership and governance na mamayagpag. Yung mga nag-aakusa na
mga magnanakaw, korap ang mga Duterte, makinig kayo dito. Ito yung sampal sa muka ng mga DDX. Ako, nasaksihan ko, 1985, dumating ako ng Mindanao, na-assign ako. Napakagulo ang Mindanao, ang Davao City during that time. Ang daming mga kaguluhan, ang daming rebelde. Ang daming rebelde sa Davao City pag-assign ko. Kaya, ang daming na-assign na tropa namin yan. Pati nga, Philippine Marines, in-assign na sa Davao dahil sa kaguluhan eh. Alam mo, ang na-assign lang sa isang lugar, kung okay pa, police lang. Kung medyo magulo na, army. Kung magulo na, Marines. Papasok ng Marines. So, ganyan kagulo ang Davao City 1980s dahil na-assign ang mga Marines dyan. Si General Biason, na-assign nga dyan, naging battalion commander ng Marines. But, pagdating ni Mayor Duterte, 1986, nagsimula siyang maging mayor. Hanggang ngayon, mga Duterte pa yan. Kita mo na, ang angat ng Davao. Ang daming pumapasok na mga local and foreign investors. Bakit? Dahil minimal, hindi naman zero siguro, minimal ang corruption sa Davao City. Tapos may disiplina ang mga tao. Nire-respeto ng mga residente ng Davao ang kanilang mga local leaders. Kaya madaling sumunod. Basura, nako, malinis ang Davao City pagdating sa basura. Ano pa? Peace and order. Isa sa mga pinaka safety na syudad sa hindi lang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo. Mayroong ranking number 55 ang Davao City sa ranking ng safest cities in the world. Sa ASEAN is second ata. Second safest. Ang pinaka-safe na city sa ASEAN is Singapore. After that is Davao. So, yan. Yan ang style Duterte. Kaya kung magpresidente na naman ang isang Duterte sa 2028, I tell you, babalik ang dating katahimikan nung panahon ng kanyang tatay Digong. Kaya kailangan natin ang isang Duterte na uupo ulit sa Malacanang sa 2020. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ako dire sa ipatindog nga balay ni 15 taon nga taga San Aquino sakop sa Tagbak, Talakag, Bukidnon. So muna ni siya ang pagatupan sa gitabang sa iyaha nga yero. So muna ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga digis kataas. Ug karon atupan na gyud ang ilang gipatulog nga balay tungod sa tabang. Una nagpasalamat ko sa Ginoo ug labos tayo nagpasalamat pud ko sa nagpatabang aning sid. Daghang salamat. So pila na ni ka bulan ang imong gipatindog nga balay bag-o pa na atupan? 5 na ni kabulan. 5 na ka bulan. Ay wala gyud ipalit og sin lagi. So wala kay gaipalit og sin. Salamat kayo sa naghatag aning sin. Oo. So
Karon nakabalay na gid ka, so gaypon lang ka sa imong ugangan. So karon pagid ka nakabalay Karon pag yun. nga naay tabang. Nga naitabang. Salamat kayo.